Purihin ng Diyos! Narito na naman po muli ang isang araw na kung saan ang ating dakilang Diyos, ang ating Ama sa Langit ay naghanda ng mga pagpapala na gusto niyang ibigay talaga araw-araw ng ating buhay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hayaan niyo pong samahan niyo ako sa maiksing panalangin. Aming Amang nasa langit, salamat po Diyos sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan niyo po, Banal na Espiritu. Lord, hayaan mo, Panginoon, ang mga paunang salita sa araw na ito ay makatanggap kami ng kalakasan at bibigay sa amin ng katagumpayan sa buhay at pagbabago ayon sa nararapat na nais mo. Pagpalain niyo po ang isi-share ko sa araw na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen. So aking pong talata ay sa Psalms chapter 37 verse 23 to 24. Sa ating pong sariling wika, sabi po dito, ang mga hakbang ng taong matuwid ay tinatatag ng Panginoon. Kahit siya'y mabuwal, hindi siya lubusang mapapahamak sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon. So ano po yung punto natin dito? Unang gustong sabihin, ang Diyos ay umaalalay at gumagabay sa kanyang mga anak. Yes po, mga minamahal, mga kapatid, na talagang love na love si Lord. Nais ng Panginoon na alalayan tayo. Itong araw nito, ano yung mga gagawin natin? Going to the future, going to the fulfillment ng ating mga dreams, mga vision. Ang Diyos po talaga, inaalalayan tayo. Pero po isang katanungan, minsan ho ba naiisip nyo na bakit ganito minsan, no, na yung mga inaasahan natin, hindi yun ang nangyayari. Tapos yung hindi natin inaasahan, yun ang nangyayari. Minsan nagtataka po tayo, naglalaroan ba ako ng tadhana? Well, mga kapatid, alam niyo po sa Biblia, itinuturo ng salita ng Diyos na hindi po tayo na po pinamamahalaan ng kapalaran. Na po, o yung faith na tinatawag sa wikang Ingles. Tayo po ay pinamamahalaan ng isang Diyos na may soberanya sa ating buhay. Siyang lahat na may kapangyarihan, kakayahan sa nagagawin ang mabuti sa lahat po ng mga sumusunod at nagmamahal sa Kanya. Kaya nga po, maari nating maunawaan ang lahat ng nangyayari, ngunit hindi nangangahulugang walang layunin ng Diyos. No? Yun po, minsan hindi natin naiintindihan. Pero sa mga bagay na yan, di natin maunawaan. Paano ko ba yung babayaran? Paano ba maayos yung relasyon namin? Paano ba mauunawaan itong mga bagay na ginagawa ko? Paano ba ako makakarating sa aking lugar ng tagumpay? Minsan, may dinadaanan tayong hindi, hindi katanggap-tanggap, hindi ka nais-nais. Pero alam niyo po, sa lahat ng bagay na yan, may layunin ng Diyos. Going back to our verse, dahil sabi nga po, ang hakbang ng taong matuwid ay itinatatag ng Panginoon. Kaya, ito po yung mga kaunting katotohanan biblikal na dapat po nating maunawaan. Wala pong kapalaran na mas makapangyarihan kaysa sa Diyos. Kaya alam niyo po, bago tayo mangharap o bago tayo mag-isip ng ating pagpaplano para sa kinabukasan, naway laging kasama ang Diyos. Kasi nga po, walang kapalaran na mas malaki kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. Siyang magpapahintulot sa atin kung ang mga plano natin ay mangyayari. At ang minsan naman ng Diyos ay kumikilos din para maintindihan natin na narito ako, handa kitang alalayan sa lahat ng mga inaasahan mo. Kaya kahit tila sunod-sunod ang pagsubok, hindi ibig sabihin na pinaglalaroan ka ng kapalaran. Maaaring hindi mo nakikita ang ginagawa ng Diyos sa likod ng mga pangyayari. Ano po? Ang Diyos kasi alam niya, He knows the future. He is the beginning and the end. Hindi siya nagbabago noon, ngayon at kailanman. So ang Diyos ay may layunin kahit sa mga bagay na masakit. Remember Joseph? Masakit yung pinagdaanan niya. Pero alam niyo po, nanatili siyang tapat sa Panginoon because he knows that his God is a good God, no? At siya po yung laging pumapatnubay sa kanya hanggang sa marating niya yung napakagandang divine assignment na binigay sa kanya maging leader ng ating mga kapatid na Hudyo para makalabas sila ng Ehipto. Praise God. Mag-ingat sa kasinungalingan dulot ng panghihina ng loob. Pangalawa, ito na lamang po, dahil po dapat huwag tayo magpadala kapag tayo pinanghihinaan ng loob, kahit po tayo nakikitang wala nang nangyayaring mabuti, o para bang pinaglalaro tayo ng buhay, alam niyo po, ang Diyos laging nariyan. May inihanda na siya sa susunod na hakbang mo because God orders our step. Kaya yan po, mula sa mga salitang yan, nais ko pong manalangin tayo at tingin natin ang pagsama ng Diyos. Dakilang Ama, salamat po sa araw na ito, sa mga pagpapalang inihatid ng iyong salita, that God orders our step and He will bless us for us to fulfill His plans at kung ano man yung mga layunin niya na binigay sa atin. Salamat po, Panginoon, sa bukas na kalakitang pagpapala sa buhay ng bawat isa. So, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa umagang ito
Ito po ang aming deklarasyon at panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. God bless you po and shalom!